So good day everyone. Kami ang Group 2 at andito kami upang ipaliwanag kung ano nga ba ang team sports na basketball. So first, let's move on to the definition of the basketball. So ang basketball ay isang pangkoponan na kung saan ang dalawang team na naglalaban ay para makakuha ng maraming punto sa pamamagitan ng pag-shoot ng bola sa ring ng kalaban. So ang bawat ring ay may size na 18 inches in diameter at naka-mount sa 10 feet na taas mula sa baba ng court. And ang larong basketball ay may 4 na quarters and depende yung oras ng quarter sa league. Example is sa NBA, sa quarter is merong 12 minutes per quarter. So sa 4 na quarter, tig to 12 minutes siya. Sa FIBA naman, merong tig to 10 minutes per quarter. And para manalo ang isang team, dapat makapag-produce siya ng mataas na points sa pagtatapos ng laro. So pag tapos ng fourth quarter, kung sino yung may pinakamataas na score, ayun yung team na mananalo. So para naman gumalaw sa court, ang mga player is gumagamit sila ng dribbling, passing, and shooting technique upang gumalaw sa court. So next slide please. So punta naman tayo sa objective ng game. So sa objective ng game, ang goal ng is yun nga, maipasok yung bola dun sa basket nung kalaban para maka-points yung team mo. And may iba-ibang points para makakuha. I mean may iba't ibang paraan para makakuha ng points. So first yung sa field goal, kapag yung player is successful niya na na-shoot yung bola sa ring, it's either 2 points or 3 points. So sa 2 points, ang binibigay yung score na 2 points kapag yung tira is mula sa loob ng 3-point line. And yung 3 points naman is kapag na-shoot ng player yung bola mula naman sa labas ng 3-point line. So second is yung free throw. So sa free throw naman, ginagawa siya kapag nagkaroon ng foul yung kalaban mo. So magkakaroon ka ng free throw pag na-foul ka ng kalaban mo. Next is sa opensa tsaka sa depensa. So sa offense, yung team na makakapuntos gamit yung bola, yung ball movement and yung plays. Next is yung sa defense naman. So ang goal naman ng team is mapigilan yung kalaban sa pag-shoot gamit yung mga defensive strategies tulad ng man-to-man defense at yung zone defense. So next slide please. So now let's move on to the history of the basketball. So yung basketball is na-invento siya noong 1891 ni Dr. James Naismith, isang Canadian-American PE teacher sa YMCA training school sa Springfield, Massachusetts sa USA. So yung first game is naganap siya noong January 20, 1892 na ginanap yung first official game sa YMCM gym kung saan siya nagtuturo. And yung pitch naman nung larong ito, yung pitch ng basket is ginamit noong bilang yung ginamit ng unang ring is yung pitch basket at yung bola is soccer ball. So
paano nga ba na-influence yung larong basketball? So, na-influence yung larong basketball and inspired siya sa Duck on a Rock na pambatang game sa Amerika. And yung sa larong basketball naman is gumawa si Dr. James Naismith ng 13 rules na siyang nagiging basehan sa modernong basketball ngayon. Next slide please. So yun nga, yung unang bola na ginamit sa larong basketball is yung soccer ball nga na makikita nyo sa picture. Tapos yung nasa picture ayun yung pinakaunang sinusyutan, which is yung pitch basket nga. And sa larong basketball din is dito naglalaro yung mga player using soccer ball nga, and nung una specially made yung ball is specially made siya made from leather, and usual color niya is brown. Next slide please. So dito naman na-introduce na yung dribbling. Sa dribbling, sa official game, walang dribbling maliban sa bounce ball pass. So, wala pang dribbling before, and bounce ball pass yung ginagamit para mapasa yung bola sa kakampi. And passing lang yung pinaka-primary way para sa ball movement before. And noong na-introduce na yung dribbling, naging limited siya dahil hindi pantay yung shape nung hindi na pantay sa shape ng early basketball yung yun. And sa nung lumaganap na yung basketball noong 1932 naitatag na yung FIBA na para sa mga international basketball, and noong 1946 naman is nabuo na yung NBA, which is siya yung naging top basketball league sa mundo. And noong 1979 rather, isinama na yung 3 points line sa NBA. So before wala pang 3 points na makukuha sa game, pero nung nag-1972 na-include na yung 3-point shot para makapag-accumulate ng points yung mga team. Next slide po. So let's move on now sa equipment na ginagamit sa larong basketball. So first is yung ball na ginagamit sa men's league. Meron siyang size na 29.5 inches in circumference, and meron naman siyang bigat na 22 ounce. So for women naman, yung bola is merong size na 28.5 inches and meron namang bigat na 20 ounce. Next slide po. So sa basketball court naman, so merong iba't ibang court dimension siya based sa league na pinaglalaroan ng mga players. So sa NBA, yung NBA court is meron siyang 94 feet by 50 feet. And sa FIBA naman, meron siyang 28 meters by 15 meters. So, ang important markings naman sa court, yun nga, yung 3 points line, makikita nyo dyan sa picture, yung circle na mahaba. Sa labas niyan, if dyan nag-shoot yung bola, doon sila makakuha ng 3 points. And kapag sa loob naman, doon na yung pinaka 2-point shot, ganon. Doon na makukuha yon. At meron siyang size na
22 feet. 22 feet by 23 feet. And next naman is yung sa mga basketball hoop and yung backboard, yung sa ring. Sa ring naman, meron siyang size or meron siyang height na 10 feet mula sa doon sa baba ng court. And sa ano naman, sa rim diameter, meron siyang 18 inches or 46 inches, cm. And sa backboard naman, yung sa pinaka ring, yung pinaka back nung ring, yung which is yung backboard nga, meron siyang it is made usually sa tempered glass or acrylic or fiberglass para sa tamang bounce ng bola. And that's all for my part. Next supporter, please. Yung next naman sa equipment is yung ayan, yung nakikita doon sa picture, ayan yung ano niya, yung backboard niya, yung ring, at saka yung sukat ng taas nung ring na next slide po. Ang isang steel rim ay may sukat na diameter na 18 inches at may kasama siyang net na nakasabit doon sa backboard niya na may sukat din na 6 feet ang haba at 3.5 feet naman yung lapad. May isang basket sa bawat dulo ng court. Yung puting box na naka-outline sa backboard ay may taas na 18 inches at lapad na 2 feet. Ang mga sukat na ito ay nagbibigay ng gabay sa mga player na doon sa tamang pag-shoot nila doon sa distansya sa mga laro. Next slide po. Next naman is yung mga equipment na sa mga player. Yung una is yung basketball shoes na ginawa talaga siya para maprotektahan yung sarili nung mga player. Kagaya ng mga protection doon sa mga paa nila, sa mga bukong-bukong o doon sa mga manlalaro. Yung next naman is yung elbow pad. Yung elbow pad naman ay ginagamit ng mga manlalaro upang protektahan yung mga siko nila kung sakali mang magkaroon ng may hindi inaasahan na pagsiko na mangyayari sa mga injury para maiwasan sila sa mga pagkakasugat or sa mga injury nila. Next slide po. Officials. Ang official ay isang tao na sila yung mga nandoon sa loob ng court para mapanatili nila na maayos yung buong laro, na sumusunod yung mga player doon sa mga rules na kailangan doon. Sila din yung mga nagsasabi nung mga kung may fouls, may mga violation doon sa yung mga players. Yung whistle naman, ito yung signal na nagkaroon ng violation ng foul yung isang player. Yung crew chief naman is sila yung pangunahing official doon sa laro. At siya yung nangunguna sa mga desisyon. Karaniwan siyang gumaganap sa mga umpisa ng mga jump ball at mahigit na responsibilidad doon sa loob ng court. Scorer. Yung scorer naman, ito yung official din siya na siya naman yung responsable naman siya doon sa pagtatala ng mga puntos, yung mga violation fouls ng bawat team. Gumagamit yung scorer, gumagamit siya ng score sheet para sa maitala niya talaga yung mga score na nangyayari doon sa team na yon. Next slide po. Now, proceed naman tayo. So, yung timekeeper, sila yung may pananagutan sa pagpapanatiling tumatakbo yung orasan ng laro. So, pinapakita nila sa bawat kupo. Tinatawag din silang mga minor official ng
Ang kanilang mga responsibilidad ay una, simulan na titigil ang mga orasan kapag inutusan sila ng mga official. Next is tumpak yung tumatakbong orasan sa buong laro. Next is panoorin ng pinakamalapit na official upang malaman ang mga hudyat na ibinibigay nito sa kanya. Next is suriin yung mga official ang kanilang ibibigay na signal para sa pagsisimula ng time out, foul, or violation. Next is ipalam sa mga scorer 10 minuto bago ang oras ng pagsisimula at ipakita ang laro sa isang flip chart or electronic score clock. Next slide please. So ngayon, dumako naman tayo sa mga skills ng rebounding, dribbling, and blocking. Next slide please. So for alam naman isang basketball team ay maaaring magkaroon ng maraming laro. Ngunit 5 lamang ang maaaring maglaro sa isang laro sa anumang oras, which is tinatawag nga nating first 5. Ang mga position, ang center, forward, small forward, point guard, at shooting guard. So ina-assign ng mga ito sa kanilang mga posisyon upang masigurado na maayos yung bawat isa. So nagkakaroon din ng positioning upang magkaroon ng maayos na daloy ang laro ng bawat koponan. Next slide please. So ang point guard yung kadalasang pinakamabilis at pinakamaliksing manlalaro sa isang koponan. Sila ang ng kanilang opensa sa pamamagitan ng ng bola upang maipasa ito sa tamang manlalaro sa tamang oras upang magtagumpay ang kanilang koponan at maka-score. Sila din ang nagpapatakbo kadalasan ay kamahusay na dribbler at ng koponan. Ang point guard ay katapat din ng point guard sa kabilang koponan kung saan sinusubukang kunin yung ang shooting guard ay ang karaniwang pinakamahusay na shooter ng koponan. Ang shooting guard ay maaaring gumawa ng mga shoot mula sa long distance at isa ring mahusay na sila rin ay bantay sa kanilang pinakamahusay na player sa depensa laban sa kabilang kalaban nito or sa kabilang koponan. Next slide please. Ang small forward. Ang small forward player ang nakikipaglaban or nakikipaglaro sa malalaking manlalaro. Ay mas active sa loob ng buong court. Ang small forward player ang maaaring maka-score mula sa mahabang shoot or sa malalapit. So, next is ang forward. Power forward na manlalaro ay naglalaro offensively madalas with their back to the basket. So, kapag sa defense naman, under the basket ang ginagawa nilang position. Well, against ito sa kalaban ng power forward din sa kabilang koponan. Sila ang pangalawa sa pinakamatangkad na manlalaro sa isang team. Position gumagawa ng rebounding, scoring, and defending. Upang maglaro ang power forward na mahusay, ang isang manlalaro ay kailangan maging isang mahusay na rebounder, may footwork, isang mahusay na defender. Next slide, please. So, ang center naman. Ang center ay pinakamatangkad na manlalaro na naglalaro sa basket. Sa opensa, sinusubukan center na makascore sa mas malalapit na shot at rebound. Ngunit sa depensa naman, sinusubukan ng center na harang ng kalabang at i-rebound ito sa kanilang mga miss. Karoon ng pagkakataon ang mga center na mapasa kanila yung score na ito. Next slide please. So sa shooting tayo.
Ang shooting, ang pangunahing layunin ng basketball ay ang maka-shoot. So ito nga yung tinatawag nga nating shooting. So nila ito para makaraming puntos laban. At ito yung pinakadirektang paraan upang makamit yung mas mataas na puntos nga sa iba. So malaki ang lalarong nakakagawa ng mga shoot upang manalo ang kanilang. May mga iba't ibang klase ng shooting. Meron mula sa long range, mild range o malapit sa basket. At ang shooter na sa iba't ibang distansya ng anggulo ay set sa anumang koponan. Kapag sinusubukan ng isang malalaro na makapuntos, ang ginagawa nila ay humarap sa basket pati na rin sa kanilang dalawang paa upang humarap din ito sa basket. Sunod ay ire-rest nila yung bola sa kanilang hiniliit gamit ang kanilang shooting arm at nakaangat ng kaunti ang bola sa ng kanilang habang nakasuporta naman sa kabilang sa gilid ng bola. Ito ang kadalasang posisyon na ginagawa ng mga manlalaro upang gawin ng pag-shot sa basket or pag-shoot sa basket. Slide please. Kadalasan sa pag-shoot ng bola, tumatalon ng mga manlalaro para na rin magkaroon ng force sa pag-shot or pag-shoot at i-extend mga shooting arm fully extended with the wrist fully bent extensionary para sa moment na mai-release ang bola, mas magkakaroon nga ito ng force known as follow through. May mga i-shoot ang bola sa basket, pwede rin naman na gamitin ng backboard ng basket para may redirect ang bola sa mismong basket. Kanya-kanyang pamamaraan lang ito upang makaspot ang bawat manlalaro. Importante is makapuntos sila para sa kanilang koponan. Next slide please. Meron tawag na 3 shooting like the jump shot and slam dunk. Next slide please. Ang jump shot ay isa sa pinakamahalagang shot sa basketball. Ito ay ang pangunahan sa pag-shoot kung saan ihahag ang malalaro ang bola patungo sa basket mula sa isang tuwid at patayong pagtalon. Sa jump shot it is done with the second hand in place until the shot is taken. Ang pagtalon ay maaaring gawing gumagalaw, halimbawa na lang kapag nagdi-dribble. So, pwede nilang gawin yun habang nagdi-dribble sila. Gayunpaman, pwede rin naman yung nasa nakatayong posisyon habang tinatansya nila ang gagawin nilang shot. Kumbaga, tinitingnan nila yung position nila pag jump shot. Next reporter please. So next naman is yung layup. Yung layup, isa siyang uri ng shooting na malapit sa ring kung saan yung mga players na tumatakbo papunta sa basket at iangat yung bola gamit yung isa nilang kamay para maka-shoot and maka-score. And karaniwan ginagamit to sa mga fast breaks o kapag may mga pagkakataong makalusot sila sa depensa. Next naman is yung slam dunk. Yung slam dunk naman is uri siya ng shooting kung saan yung mga manlalaro ay tumatalon at pinapasok yung bola sa ring direkta gamit yung isa o yung dalawang kamay nila. So itong slam dunk is nagpapakita ng lakas at athleticism ng isang player. So basic skills naman sa basketball is upang maging mahusay sa basketball, kailangan matutunan ang mga pangunahing kasanayan tulad ng rebounding at passing. So yung rebounding ay ang pagkuha ulit ng bola matapos ang isang sablay na tira. May dalawang uri ng rebounding. So ang una is yung offensive rebound. Kapag ang isang koponan ay nakakuha ng rebound mula sa kanilang sariling mintis na tira, nagbibigay ito ng isa pang pagkakataon upang makapuntos sila.
Next naman is yung defensive rebound. So kapag yung isang koponan naman ay nakakuha ng rebound mula sa mintis na tira ng kalaban. So karaniwan ito sinusundan ng mabilis na pagpasa o pagtakbo patungo sa kabilang dulo ng court. Next naman is offensive rebound. So next naman is yung passing. So yung passing, yun yung pagpapasa ng bola sa kampi para mapanatili na magandang laro at makahanap ng mas magandang chance sa pag-shoot ng bola. Yung nature of the game muna. Yung nature of the game, sa basketball, ang pangunahing layunin ng bawat team ay makakuha ng mas maraming puntos kaysa sa kanilang kalaban para matapos yung laro. So kapag ang isang manlalaro ay nakapuntos gamit ang isang field goal o regular na tira, nakakuha ang kanilang kapanan ng 2 puntos kung siya ay nasa loob o mas malapit sa basket kaysa sa 3-point line. So kung ang tira naman ay nagawa mula sa likod ng 3-point line, ito ay nagkakahalaga ng 3 puntos na mas kilala bilang 3-pointer o 3. Ang koponan na may pinakamataas na puntos sa pagtatapos ng laro ang dinedeklara na panalo. Pero kung matapos ang laro na may parehong puntos ang dalawang koponan or tabla or draw na tinatawag nila, pwedeng magdagdag ng karagdagang oras or overtime para malaman kung sino yung mananalo. So merong 6 na types ng passing. Yun yung chest pass, bound pass, overhead pass, outlet pass, no look pass, and behind the back pass. So ito na yung 6 na uri ng pasa ng bola. So first yung chest pass. So itong chest pass is ginagamit sa pamamagitan ng pagpasa ng bola galing sa dibdib papunta sa kakampi gamit yung 2 kamay. So ito ay isang mabilis at diretsyo na pasa na madalas gamitin sa mga laro. Next reporter. Ang susunod na type of passing is bounce pass. Ito ay isang pagpasa ng bola kung saan pinapatalbog ang bola sa sahig papunta sa kaanib upang maiwasan maagaw ng kalaban ang bola, lalo na kung may nakaharang na kabilang koponan. Next slide po. Ito ang example ng bounce pass. Next po. Susunod ay ang overhead pass. Dito pinapasa ang bola mula sa ibabaw ng ulo gamit ang 2 kamay papunta sa kaanib. Karaniwang isinasagawa ito upang mabilis na maipasa ang bola nang hindi maabot ng katunggali. Ginagamit ito sa mga sitwasyon tulad ng pagpapasa sa malayong kakampi sa fast break o half-court play, pagpapasa mula sa rebound upang mabilis na mailabas ang bola sa opensa, pagpapasa sa ibabaw ng depensa upang maiwasan ang pag-agaw ng kalaban. Sunod po is, next slide po. Next is outlet pass. Isa itong mabilis na pagpasa mula sa depensa patungo sa opensa. Karaniwang ginagawa ito pagkatapos makuha ang rebound. Ang layunin nito ay maipasa agad ang bola sa isang kakampi upang simulan ang fast break at magkaroon ng mabilis na opensa bago pa makapwesto ang depensa ng kalaban. Next po. Next slide. Susunod is ang no-look pass. Sa pagpasa ng bola, hindi tinitignan na nagpapasa ang kanyang kakampi upang malinlang ang kanyang katunggali. Karaniwang ginagamit ito ng mga bihasang manlalaro upang hindi mahulaan ng kalaban kung saan ipapasa ang bola. Madalas itong nakikita sa mabilisang laro at mga play na nangangailangan ng diskarte at husay sa paghawak ng bola. Next slide po. Ang susunod ay ang behind the back pass. Teknik na ipinapasa ang bola mula sa likod ng katawan upang maiwasan ng depensa ng katunggali. Isa ito sa pinakamahirap na teknik sa pagpapasa dahil hindi mo makikita ang bolang ipapasa mo at dahil na rin ang pwesto ng bawat manlalaro ay mabilis na nagbabago. Next slide po. Ngayon naman ay dumako naman tayo sa ilang pangunahing kasanayan sa basketball. Ang una dyan is dribbling. Isa rito ay ang dribbling.
ang patuloy na pagtalbog ng bola sa sahig gamit ang isang kamay upang makagalaw sa court. May dalawang pangunahing uri ng dribbling. Ang una is ang low dribble o mababang pagdidribble, ginagamit kapag malapit ang depensa upang maprotektahan ang bola. Ang susunod naman ay ang high dribble, karaniwang ginagamit sa mabilisang pagtakbo o fast break. Next slide po. Ito po ang dribbling. Next slide. Ang last ay ang blocking. Isa pang mahalagang kasanayan ay ang blocking. Ito ay isang defensive skill kung saan hinaharang ng isang manlalaro ang tira ng kalaban bago ito makarating sa ring. Ang tamang pagposisyon at timing sa blocking ay maaaring makaapekto sa resulta ng laro dahil maaari nitong pigilan ang kalaban na maka-score. Next slide po. Ayan po ang example ng blocking. Next slide. And that's all po. Thank you for watching. Okay.